So guys, have a good day. So for today's video, mayroon tayo ditong laptop. So ang problema nito is nalock yung ah, firmware. So hindi nila ma-reformat kasi yung firmware may password. Then nakalimutan na. So ngayon, i-unlock natin to. Then pati yung sa NVMe may password din. So same lang naman siya. So ang gagawin natin is magda-download tayo ng BIOS, then i-modify natin yung BIOS kasi yung i-download natin is yung ano lang, yung ibang serial number, din ibabalik natin sa original. Ibang serial number pero ano siya, naka-unlock yung password niya. So ipa-flash natin yung bagong firmware sa BIOS, then i-update natin sa kanyang complete details na serial number, product ID, at saka yung sa model number. So yun yung gagawin natin. So first, open muna natin tong laptop. Para ma-check natin yung exact model ng motherboard, kasi kahit pareho sila ng model dito sa cover, limbawa HP EliteBook 640 G9, so magkaiba yung laman ng board kasi iba-iba yung gumagawa ng motherboard. So mamaya try natin open yung BIOS kung may password ba talaga. So power on natin. So try natin ibabot sa BIOS. Okay naman siya. So ibabot natin sa BIOS. So ayan, nagbubot na siya sa BIOS. So tingnan natin kung dito tayo sa BIOS setup. So mayroon talaga siyang password. So ayan, zoom in ko. So hindi mo siya ma-installan ng bagong firmware or ma-reformat kasi may password. Ayan.
So hindi mo siya madidali yan. So ngayon tatanggalin natin yan, plaplasan natin ng bagong BIOS, din edit natin yung BIOS. So yun yung ang mahirap, yung mag-edit ng BIOS. Mag-flash madali lang. So, na-open na pala ito nila, oh. Ano na yung cover. Na yung plastic smudge tool ko. Yun. So, open na siya. So, hanapin natin yung BIOS. Then, i-onboard lang natin yung ano niya. Saan dito yung BIOS? Kung wala dito, baka nasa likod. Ayun, dalawa yung BIOS niya. Ayun, BIOS. Ito yung BIOS niya. May mga eMMC chip pa siya. So ito siya. Ito yung BIOS. Yan. So, tatanggalin natin tong battery para safety. So, magwa-wiring tayo ng BIOS. So, tanggalin ko lang ito. Sinit up ko. Then after nito, mag-download pa ako ng BIOS. So, check ko muna kung anong board yung ano niya.
So balik lang natin to. Activate lang natin yung microscope. Ayan. Ano lang, dagdagan lang natin ng pahinang para madaling dumikit. Sobraan. So, ang gagawin natin is mag-onboard tayo. Pangit na hindi siya nag-automatic. Yung setting ng So, ang gagawin natin is ibaback up muna natin yung BIOS niya.
yun. Then sa kabila naman, yan, natanggal yung isa. So ayan, so baback up ko muna tong BIOS. So dito ako sa laptop ko. So kuha tayo ng programming tools. So yung programming tools natin, ito lang. So hindi ko pa afford yung medyo mamahalin na programming kasi marami pa akong i-enlist na tools. So dito tayo, baback up natin. So walang shorted, hindi dumilim yung ilaw.
So back up ko lang. So mulan ulit ng malakas. So check ko lang yung module kasi hindi ko na-check yung module kanina. So check natin yung module. So 25080 dB. 25080D. 25 ang wala dito. 25Q80D VS 80DV. So kahit dito saan pwede kasi wala dito. So additional na lang natin yan. So gagawa tayo ng backup. So ayan yung backup. Ang dali lang. Baka hindi yan yung backup niya. Ay, so bakit madali lang siyang nabasa? Baka hindi yan yung ano niya. Yung BIOS. Kasi umiilaw rin dito, oh. Check natin kung yun ba talaga yung BIOS niya. Yun yung BIOS niya. So yun, oh, may program. So mag-download lang ako ng BIOS. So save ko muna to. So dito tayo sa HP laptop. So bago to, mag-new folder muna tayo. So yan. So backup. Save muna natin. Yan, na-save na siya. So magsi-search muna ako ng BIOS. So cut muna natin yung video. So ngayon binaback up natin yung BIOS. So ayan, so nagra-running na yung backup natin. So ayan, antayin na lang natin yan matapos para makuha natin yung BIOS nya at ma-flash natin ng panibagong BIOS na naka-unlock na yung password. So ito yung problema ng remove yung passcode o password ng BIOS kasi maraming tayong i-input na mga information kagaya nito. So tapos na ako mag-input ng serial number, SKU, at ngayon naman yung build ID na naman. So gagawin natin is i-scan natin tong yan. So i-scan natin to.
para makuha natin yung build ID. So ito siya. So ulitin natin. So ulitin natin kasi hindi natin nakuha yung build ID niya. Paano ba ito i-close? Ayaw man mag-close. So need natin ng meron na tayong serial number, SKU, build ID, wala pa, board ID, wala pa. Then name, meron na tayong name. So yung future byte code. So yung future byte code importante din yun. Paano ba tayo maka-exit dito? Yan. So hindi natin siya i-scan. Para makuha natin yung code. So hindi yan. So ito. So masyadong maliit yung ano. Ulitin natin. Zoom ko lang. Yan. So ito siya. Ito yung build ID. Check natin DIIUF. So copy text. So isisend ko lang yung build ID. Copy, then paste natin sa request natin. Then yung board ID. Saan naman yun makikita yung board ID? So balikan natin. So check natin yung board ID kung meron ba siyang board ID. So mayroong board ID. So yung board ID naman is nasa board. So yan yung i-scan natin.
natin kung tama ba to. Yung board ID niya. Sa memory lang pala. So, kung wala tayong makikitang board ID, so hindi na lang natin siya i-scan kasi parang wala. Ay, nandito yung board ID nya. So nandito siya. So nandito yung board ID na part. So ayan. So hindi na lang natin yan isama. So importante lang naman ito yung ano. So tama na to. So yung picture byte na lang ang kulang, future byte. So meron na tayong name. HP Elite Book. HP Elite Book. G9, so tama to. Then ito serial number, then product ID o SKU. So product ID to, product ID yung nakalagay. So yun yung i-enter natin. Tapos build ID, tama na yan. So yung pinaka-last natin is yung future byte niya. So yung future byte niya is nandito na. So ito siya. So ayan, na-request ko na. So mag-aantay na lang ako. Once na masend ko to, mag-aantay na lang ako ng reply sa mag-unlock. So para ma-generate nila yung ano. So upload ko lang yung attachment natin na BIOS. So na-dump natin na BIOS. So dito tayo sa laptop repair, tapos HP, then yung folder, then itong yung backup natin. So yung backup natin dapat naka-zip file. Yan. So okay na siya. Uploading na. Then dito tayo sa code BS3H2X. So ayan, nasin so nasin ko na yung request natin na
code. So antayin ko na lang na may mag-reply at makapag-send ulit ng bagong flash file. Then after nyan, ipa-flash ko tong panibagong file ng BIOS. So na backup na natin yung bago niyang BIOS. So iba na yung nakalagay dito. So hindi na yung sa dati niyang firmware. So ngayon naman i-enter natin yung lahat ng mga information niya para pag on ng unit wala siyang error. Ganun pa rin yung lalabas. So para yung firmware niya mabalik natin lahat sa dati. So ayan, tingnan nyo. So check natin yung camera. So yan. So recovering Intel recovery management engine firmware update. So yun yung i-recover niya, yung lahat ng information. Then yung iba need pa rin natin i-manual. I-manual setup pa rin natin. Sana lang ay di lubat yung battery. So ayan. So labas-labasan na yung mga programming. So yung count niya is 33 count. So bali hanggang sa maubos na niya lahat yung count niya. So unti-unti siyang magpa-flash. So ta-plaster lang natin to. Hanap lang tayo ng paglagyan. So 32, ayan. So ito na siya. So recovery key ID. So enter to continue lang muna tayo. So escape lang muna tayo. Yan. So preparing BitLucky recovery. So wala naman tayong i-enter doon. So escape muna natin yung drive. So mamaya na natin yan i-solve. Tapos unahin natin yung ano yung sa Windows. So ito naman yung iso-solve natin yung sa disk drive. So pwede natin tong i-escape. So i-off natin yung security key dito sa So skip this drive lang muna tayo. Then turn off natin yan. So try natin, check natin yung BIOS. Power on natin. Check natin yung BIOS. So ubusin natin to lahat yung error niya.
English tayo. So dito tayo sa BIOS setup. Then check natin yung system info. Kung tama ba yung system info. So walang system info. So may edit naman natin yan. So edit natin yan lahat. So advance. Alam ko na kung paano mag-edit dyan. So wala pang mga ano siya. So gagawin lang natin so boot option tayo. So check natin kung nakalock ba yung, hindi na nakalock yung BIOS natin. So okay na yung BIOS natin. So ito na siya. So dito tayo mag-i-edit. Yan. So dyan tayo mag-i-edit. So mag-i-edit tayo dyan. I-enter natin lahat ng information ng laptop. So yung gagawin natin ngayon. So off ko na lang muna to kasi tatanggalin ko pa yung tatanggalin ko pa tong ano, yung naka-wire. Yan. So tatanggalin ko yan. Para at least ma-close ko na yung laptop. So ngayon i-enter natin yung mga ano niya, yung mga information niya. A F P A F P G U H K G U H K H K G U H K H K G H K 8 M E N7 NV DP FP PNP Q PNPQ PR Q PRQ 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 GQ Z GRGQZ dot it's Y enter. So invalid pa rin. So save muna natin to. So F10 tayo. So yes tayo. So balik tayo ulit.
skip lang tayo. So ayan, nagboot na yung HP laptop. So ito yung naklak natin na password. Niremove natin yung password ng BIOS. So ngayon naman isi-set up natin yung kanyang MPM o yung complete configuration niya, model, serial, product ID, build ID. So yun yung gagawin natin kasi hindi magbubot ng tama yung laptop, maraming error. So possible hindi talaga siya makapag-boot sa kanyang operating system kung hindi natin ma-complete yung kanyang configuration. So yun yung gagawin natin ngayon. After natin na-flash yung BIOS, then ganito na. So set up natin yan, antayin lang natin kasi ininstalan ko ng operating system. Then at saka yung kanya palang hard drive na NVMe naka-decrypt. So tinanggal natin yung decryption niya para ma-format doon sa BIOS. Dito, tinuturo yung tunay na boxing. Hindi tulad yung tinuturo nila sa iyo sa mga. Lawrence, dinila mo sa pasulan niyo? Illegal itong ginagawa niyo. Illegal? Ginagamit nila yung mga para mapaghanap buhay. Yun din yung ginagawa niyo. So kukunin natin yung needed na mga software para ma-configure natin yung BIOS nya through software. So tapos na yung BIOS hardware, ngayon naman sa software naman tayo. Gusto ko lang hanapin si Soy. Gusto mo ng hustisya, di ba? Makuha mo yun. Paglaban ka yung sarili yan. Pag nakalaban mo siya. So antayin natin magbubot yan lahat para success yung work natin. So ganyan siya kasi walang battery at saka walang driver. Soy? Ay, hindi mo na siya ngayon. Pero kung kasama ko, gusto ko muna. So ayan, after flashing, so nagbo-boot na siya, then na-installan na natin ang operating system. So ang gagawin naman natin ngayon is i-configure natin yung kanyang MPM. Yung configuration niya, ibabalik natin lahat, serial number, product name, kasi wala siya ngayon yung ganyan, kaya may mga error, kaya may mga read na lumalabas na ganyan dito sa taas. So may error siya. So yun yung gagawin natin. So kasi pag may error, minsan hindi siya nagbubot ng tama. So yun yung i-configure natin yung kaniyang BIOS through software. So tapos na tayo sa through hardware, yung nagpa-flash tayo dito. Then in-erase natin yung kanyang password sa firmware. So ngayon naman, ang gagawin natin is software. So through software tayo so hindi pa working yung ano niya, touchpad. So baka tinanggal lang nila. So gamit muna tayo ng mouse. Kung ano wala kasalanan, pinakulong nyo. Wala naman kayo sa pagpapataw ng hustisya yun. Wala akong maasahan sa So ganito yung gawin natin. Si-set up ko dyan. Sige, sabi mo. So tingnan ko dito sa aking guide para Dito ka muna. may guide tayo. Okay? Sige, Lawrence. Kailangan kayo lang ako. So saan natin siya i-paste? Doon sa program files 86. Dito siya natin i-paste. So continue tayo. So right click natin yan. So susundan ko lang yung guide dito.
hindi ko naisulat yung complete guide. Sana naisulat ko na lang para copy paste na lang sana. So hirap to, hindi working yung touchpad nya. So ayan, so next natin gawin, forward natin yung guide ko. So ito, copy natin to. Then paste natin dito. So parang na-memorize ko na to. So isi-CD lang natin siya, CD. Then enter natin. Tapos ganyan, para makuha natin yung ganyang configuration. So yun yung gagawin natin. So na-remember ko na rin dito. So ito, rename natin yan, copy. So .exe. So git natin yung config ng mismong unit. So para lalabas yung configuration niya, ta-type tayo ng config.txt. So tingnan nyo, walang config.txt dito. So pag in-enter ko yan, so lalabas yung config.txt dyan. So yan, yun, lumabas na ito. So i-edit natin yan. So yan, so ito yung mga configuration nya. So maraming kulang. So product family, auto mali. So i-enter natin yung mga kulang. So build ID, kulang yan. So kakopy ko lang sa flash drive yung mga kulang. So nandito sa kong laptop yung mga kulang nya. So ta-type ko siya dito, copy paste ko siya dito. So gagawa ako dito ng text file, then copy ko lahat yung ano, ayan, dito sa post ko. So nandito sa post ko yung complete details ng unit mismo. So kakopy ko siya. Yan. So nandito. So yung mga importante, yun yung so dito tayo. Open natin yung yan. So nandito yung complete ko na details. So edit. So ito siya. So product name. So product name tayo HP. So SKU number, serial number, kakopy natin yung
serial number, then copy natin yung product ID, then yung build ID. So hahanapin natin yung build ID. This is one milestone concert rewarded for the race. Ito build ID. Mahalaga po sa amin na mapakinggan ang inyong mga Tapos ang inyong mga dasal at ang inyong mga alalahanin. yung ito HP Elite Book. Then At tulungan po tayo enter natin yung 640 G9. sa ating pagtutulungan So yan yung model niya. sa maraming paraan ang inyong mga kwento Tapos yung build ID. at sa pagbabahagi ng Ayun, meron ng build ID. istorya. Then yung ownership tag, asset tracking number. Gusto ko po maging teacher, gusto ko po maging katulad po sir. Kaya sa abot ng ating makakaya, patuloy po tayong magpapatrol. So enter natin yung mga ano niya, Ating mga information. Kaya yung mga unang nakapunta rito na media, kahit anong media, wala pa nakapunta rito, hindi lang. ABS-CBN News in the service of the Filipino. So palubat na yung ano ko, cellphone ko. Halimbawa po nito ay pamilihan, palengke at fiesta. Kaya narito po ang ilang tips para ligtas po tayo kapag nasa mataong lugar. Magsuot po tayo ng comfortable clothes and shoes. Ingatan din po natin ang ating bag at iba pang gamit. Uminom po tayo ng maraming tubig, lalo na po kung mainit. Tiyakin din po natin na tayo ay may sapat na pahinga para maiwasan ang pagkahilo. Sana po ay makatulong sa atin ang safety tips na ito mula po dito sa amin sa ASA. Paalala mula sa ating ABS-CBN in the service of the Filipino. Kulang-kulang yung na-picture ko. System board ID 8978. Galing ah. Gabi-gabi mo kami sinasamahan para ipaglaban ang ibig at katotohanan. So check natin yung ibang mga details. Tapos puso po kami sa pagtangkilik at pagtutok sa Meron akong di na-copy. Yun is Imbayos ID. Tisoy, andyan na sila. System board city number. Tuloy ko sa'yo. So Dahil nakapasok kami rito, nainip pa rin kasi kami sa Quiapo. Dito, tiba-tiba kayo. Sige, pwede nyo na simulan yung pagbebenta. Pero huwag kayo manggugulo rito ha. Mamaya, manood na rin kayo ng laban ko. Kumusta na rin kayo? Sigurado check naman natin ako to. mananalo eh. Tara, sundan nyo ako. Kung saan yung ganda pwestuhan. PP0 caps lock. PP0 Ginawa ko na yung pinag-uutas mo dyan sa Santiago. caps lock. Anong gusto mong PP gawin ko? Magpasalamat sa'yo? 0.
Gusto ko manalo ka. Ito, Gusto ko manalo ka kasi ang laki ng pinusta ko sa'yo, sir. 809. Walang binagmak si Santino. Lawrence, So, yun yung system board city number niya. wala kang matatalo, pinapatay sa loob ng ulit. At hindi niya na kailangan malaman kasi dati pa naman bilang yung oras si Santino. Kaya ito, sir, System BIOS version. natutuluyan mo si Santino. Dudurugin ko si Santino. Tama na nga. Tapos yung owner tab, ownership tab. Nasa na yun? Nasa takip yun. Hindi ko na picture. So, saan na yung takip? Meron ba tayo dyan? Meron ba yan? Tupi. Try ko tayo. So, ito yung owner type, ownership type. High speed ako yan. Dami natin benta eh. Hayop silang lahat. LT PH Sa dami ng kinita natin 02 nagiging paborito na ulit tayo ni Angkong. 3998. Then yung feature byte. So ito yung yan. Kung ano mga bait mga yan, ano lahat yan, kargadong armas. Puro kasi mga So mayaman. copy natin yan. Edwin, So try natin sa tundo ko natin. Umuwi na tayo. Nandito na tayo eh. Nakuli natin yung laban. So ayan siya. So ngayon sisave na natin yung config. Save natin yan. So Sila mamatay eh. Pinagsabihan naman natin sa tanggal. replace natin. Huwag magtiwala kay Marcelo at Don Facundo. Hindi siya natin. So doon natin siya ipp sa desktop. Hindi natin So matawagan. yan. Pinuntahan na natin sila. Bakit mo naman diisiyan sa libre? Sa mansyon sila. Tapos ito yung gagawin natin. At kahit sumunod tayo, sila ang mabuti na lang kami. Matibay ko sila kami. Nakayanan nila yung So siya. Punta tayo dito sa configuration utility. Then dito tayo. Tapos continue. So okay. Thanks. So copy lang natin para may ano tayo sa labas. Bili ba ko dyan sa kaibigan niyo? Then punta tayo ulit sa guide. Ano yung gagawin natin sa guide. Sir Boss Divine, ibang dumiskarte mga batang tiyago. Kung bulo, lalo na si Tanggol. Wala sa mukha mula niya ang salitang pag- So yan. Kaya bilib din ako dyan kay Angkol eh. Kahit anong lusot, kaya niyang lusotan. Kaya naman lalong tumaas ang respeto at paghanga sa kanya. Akala ko talaga, ako sila natin ah. Akala ko tuloy yan tayo matamatay doon. Baklase talaga ang kademonyo ni Don Paundo. Walang awa nung pinapatay yung mga kasamahan natin. Akala ko, So alam natin na rin na. tama product Sino na yung HP. kagulo? Kung hindi, yari talaga tayo. So Pasensya na kayo. So ayan na, lapit ang matapos yung guide. So Hindi kayo nadamay. so ito yung gawin ulit. Hindi ko na naman si Bubbles eh. So set config. So hindi na tayo git config, set config na tayo. So ganyan natin yan. So set config tayo. Try natin kung anong lalabas na error. Yan. So enter natin. Hindi ko kalain mangyayari sa atin. Yan. Yan. So merong success, meron ding fail. Dapat di ko na kayo sinama kayo. So meron ako nakitang failed. Ito nagiging okay to. Yan, complete na siya, success. So success lahat. So dito tayo, product name, success.
SPM and beam mode disabled set provision. So SPM, so di ko alam yan. So okay siya, yung mga value natin okay. So ngayon naman ang gagawin natin is i-restart natin yung yan. Yeah, si success message error of no error. So success pala tayo. Reboot message, reboot required to perform BIOS setting updates, manage shutdown if setting technique no effect. So shutdown natin yung laptop o restart natin. So tingnan natin kung wala na bang error pag nag-boot up. So yung error niya, makikita mo yan, may red. Wala nang red. Tingnan natin kung wala na ba talaga. So kung wala nang red, so mayroon pa ring red. So mayroon pa siyang error. So tingnan natin mamaya kung anong error yan. So di-display naman yan kung anong error yan. So dapat wala na talagang error yan. So okay siya. So restart natin, then tingnan natin dito sa BIOS. Sana maka-enter naman tayo sa BIOS. Entering setup menu, pero tingnan natin kung maka-enter. Sana maka-enter. May naka-enter tayo. So tingnan natin kung anong kulang. System information F1. So yung born date, so kompleto naman siya. Kompleto na. Yung born on date na lang siguro ang kulang nito. So product name HP, processor. So yan, kompleto na yung, ito na lang yung born on date. So gayahin na lang natin to. Born on date service. So doon tayo titingin sa warranty. So yung warranty niya. So dito tayo. Ako si Camila de la Torre at ako para ilaban ang aking pagmamahal. Born date. So dito na lang sa kanina yung hanggang ngayon nag-iintay ang Las Espadas sa kanyang pagbabalik. nandito naman yun sa laptop. So 12/30/2022. So dito tayo, sit up. Ay okay na pala to. BIOS sit up. So dito tayo sa born. So wala dito. So here was a very interesting piece. It's a kitchen cabinet. Very much not a Product family HP Elite. So ano natin yan. So exit muna tayo, balik tayo sa, tapos magko-config ulit tayo para makompleto natin lahat ng details. So para wala nang red na lalabas dito, pag may ganyan na red, so may error talaga yan. So tingnan na lang natin kung anong kulang niya. So balik tayo dito, CMD.
So hindi working yung ano niya dito, touchpad sa BIOS. So mamaya siset natin yan. So, tingnan natin kung baka sa setting lang. FN. May alam akong lugar na pwede kang pagkawalan. Safe po kayo dito sa Pilate. Wala man yung sign na kamay. Welcome to my secret place. Secret ba? Siguro. So hindi yan. So right. So balik tayo sa configuration. So punta tayo dito. Baliktad. Ito yung sisit natin na configuration. Narinig po ninyo yung panawagan ko po. HP ito pala EliteBook. HP Elite. Tingnan muna natin dito sa MS config. Ay DXDiag. Yan. Kung tama ba yung information na lalabas sa DXDiag. So system manufacturer HP. So system model HP. So yun yung tama, system model. So hanapin natin yung system model dito. Control F. So try natin system. So check natin yung system model. So wala. It's the best afritanan. Product family. So HP EliteBook TOS. Copy. Yan. So yan yung papalitan natin. Tapos dito, complete natin to. Yan. Tapos yung date. Ito. So gawin natin 12/30 2022. So yan, so save natin yan. So check muna natin yung ibang mga settings. So okay. So save na natin. So dito na tayo. So replace lang natin yan. So dito tayo. So gagawin natin is isi-CD natin to. Copy. So hindi siya na-copy. Copy. Yan. So lagay natin CD dito.
Then ito tatype natin .exe then gagawin natin is set config na tayo, tapos tayo sa git config, set config na tayo, tapos colon config.txt, yun yung pangalan ng ano natin. So enter natin. So yun, so success yung ano natin. So try nating i-reboot. Close na natin, de restart natin. So tingnan natin. So lumabas pa rin yung npm mode nya. So try natin kung paano natin ipaano, kasi wala na siyang error. Ay, try natin. So kung may error na lalabas din naman yun. Pero ngayon wala na siyang error, complete na siya. So yan. Huwag ka magpapasukat dito sa problema. So set up na natin yung npm. Yan. So dito na tayo sa system info. So yung system info is born on date. So wala, hindi siya na-save. Baka baliktad yung date. So tingnan natin. Sigurado ako baliktad yung date. So babaliktarin natin yung date. Kasi hindi natin siya ma-set dito. Kaya pala siguro na may error pa siya kasi baliktad yung bio setup. Ayan. Santino. So boot option tayo. So try natin yung fast boot. Sensitive yung ano. Okay naman siya. So ito na lang yung kulang. So yung date. Tingnan nyo yung date, naka 000. Yan. Pero ito yung iba, kompleto na siya. Yan, wala nang hindi na error yan. So yun yung gagawin natin. So F10 tayo. Escape. Then yes. So ngayon naman babalik tayo natin yung date. Ayan o. Yung npm nya laging lumalabas. So try natin baliktarin yung date.
FPJ's Quiapo. Dito tayo. So, transfer natin to. Kasi hindi tayo maka-edit dyan. Dito lang tayo maka-edit. Edit. Saan na yun? So, check natin yung DX diag. Kung ano nang lalabas doon sa system. Ayun. So, system manufacturer HP. Then, system model HP EliteBook 640 G9. So, lumabas na yung tama na code. So, kanina, HP at saka HP lang yung nakalagay. So, okay na yan. Yung date na lang. Kasi yung date, baka baliktad. Ito. Born on date. So, try natin to. Gawin natin 30 yan. Then, ito, gagawin natin 12. So, save na natin. Then, yan. So, replace natin. Then, balik tayo sa program. Program tayo ulit. Copy. Then, CD natin. So, da-download lang tayo ng drivers ng touchpad. CD, enter. Then, ito naman. Control C. .exe slash tapos set config. Then output niya config .text. Hindi output siya yung kukunin niya. Enter natin. Okay. So old value, new value. Then past boot reason success. So yung sa date, date, computer name, date. Yung sa date, wala, hindi lumabas yung sa date. So try natin yan mamaya. So try nating isi-zero yung Lavender Fields, 8:45 p.m. and Pamilya Sagrado, 9:30 p.m. Weekdays made more special on Kapamilya Online Live. Welcome to the B-side. At just 21 years of age, she already has a decade of acting under her belt, and she's also leveling up her skills outside of showbiz as she takes on the business world as one of the youngest CEOs. Na-copy ba natin to? So, copy natin yan. Paste. Ay, na-copy na pala. Nakatago lang. So, yan. So, edit natin to ulit. So, born on date. Hello, pamilya! We feel good pag safe tayo online. Kaya may mga tips kami para mas maging ligtas sa digital space. Buhay ay di malala, kaya tama lang sa pag-share ng ating mga personal information online. Ingat din po tayo sa pag-repost ng mga unverified news, photos, and information na naka-update. We are working with So, saan na yung NPM? Easy zero natin yung NPM. Isang paalala mula sa ating ABS-CBN in the
Yan, gawin natin 0. So, save natin. Tapos dito naman then dito tayo ulit set config. Yan. So ayaw siya. So gawin nating Ask 1. this path. Welcome to the family. Sa panibagong henerasyon, bitbit pa rin ang simbahan ng nakaraan. Gia, Danny, do you like Lulu? Oo. You should not marry. Curse. Naipapasa nga kaya ng ina sa anak ang pag-ibig para sa maling tao? Yan. So 1. Okay siguro siya. So balik ulit tayo dito. Continue. Then yan. So wala nang error. So try nating i-restart. Yan. Ay, nahulog. So 1. Try natin i-restart yan mamaya. Sinabi mo lang ako ng It was just an accident, just because I got the best. So antayin natin mag-boot up. Then restart tayo ulit. Gusto namin matanggal ang mga sinungaling na katulad mo. Paglalaban niya ang kanilang pag-ibig. Kaya ako mo siya, pagkataas ko na ako, papabawi ako. So yan. Pamilya Sagrado. So restart natin. Gold ribbons para sa upper rank at black ribbons para sa lower rank. Wala sa sasabihin ko, don't take it too personally. Ako lang ang sa taong sa gawa. You should really put your head in the game. Ang bawat rank na isinting nito ay may katumbas na parehas na puntos ng dominasyon. So enter tayo sa BIOS. Pinoy Big Brother Gen 11. So wala na ba? Sana wala nang lalabas dyan. So wala nang lumabas. Wala nang lumabas. Yan, tama. So wala nang error. So ang problema na lang natin, Sana tayo nagpapilakayo ba? Ito yung patay na Ay. gumawa sa kanya sa Okay. kawalan. so dito tayo sa boot menu. Hihinayin lang ako. System info. So born on date. So wala na siyang born on date. Kailangan ito. So hayaan na lang natin yan. Walang problema yan. Then tayo dito tayo sa BIOS setup. Then Kailangan kung totoo yung pagkatao. punta tayo sa ibalik natin yung configuration, yung boot option, fast boot. Yan, okay na yan. Tapos Hindi na sinubukas si Don Pacundo, malamang lahat tayo, isa sa atin, patay na rin. yung sa hardware setting. Alam niyo kanina, nawala na ako ng pag-asa. Alam mo nga matay tayo lahat.
So, saan natin nahanapin yung sa hardware? Wala akong makapita. So, yan. Save na natin yan. So, tingnan natin kung may error pa ba na lalabas dito. Kung wala na, okay na yan. Shutdown pala yun. Power on natin yung unit. Yan, alam ko siya na makakapitan natin lahat. Ay, ayun. Nag-boot na siya. So, tingnan natin kung may error pa ba. Then, kung wala na, tanggalin natin tong wirings na nakakonect. Ito. Ayan. Tanggalin na natin to. Then, balik na natin yung takip. So, antayin lang natin mag-boot up. Kasi na-reset na yung BIOS. Kasi tinanggal ko yung plug, na-reset yung BIOS kasi wala na siyang battery. So wala na siyang error. So ito siya, HP secure. Kasi kanina tama, ganyan. Kasi kanina na-unplug natin yung ano niya. So antayin na lang natin to mag-boot. Then kung wala nang error, so tatanggalin ko na tong nakakonek na wirings. Balik ko na yung battery at saka itakip na natin. So check natin kung may error pa ba dito na red. So pangalawa yan mag-boot kasi natanggal ko yung plug. Diretso na. So okay na to. So installan na lang ng mga drivers para magana na lahat. Okay. So yun lang guys. HP to dito MacBook. So thank you for watching. Have a good day. Bye.